Kaugnay pa rin ang pagguho ng scaffold sa Pililla, Rizal. Makakausap po natin si Labor Secretary Rosalinda Baldos. Secretary Baldos, good morning po. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga din sa mga tagapakinig at Salamat po. At kaugnay ng kasong ito, ano bang sinasabi ng batas, no? Kung sino po ang dapat managot dito? Yung contractor, kung dalawa, Igan, ang pagkakaalam ko, may isang, pag may construction, may general contractor. May subcontractor At pa. kumisan yung ibang aspeto ng mga proyekto, isinasubcontract naman nila. Opo. So, kailangan malaman yung may yung general contractor ang kanila talaga nag-hire sa kanila. Pero kay general contractor o subcontractor, lalo na kung hindi naman rehistrado yung subcontractor at maaari nating sabihin hindi talaga kumbaga sa legitimate yung subcontractor karamihan kasi ganyan sa construction na project. So, ang mananagot niyan, yung general contractor. Okay. Pag ang general contractor ay meron din siyang problema, then yun mismo nagpapagawa ng construction, yung principal employer. So, walang dapat joint and solidary liability sila pagka ganyan ang kanilang relasyon sa isa't isa. So, wala pong dapat alalahanin yung mga kamag-anak, mga mahal sa buhay ng biktima sa gastusin sa ospital, Secretary? Ang karanasan namin, Iga, mula nung ako'y nanungkulan, kaagad-agad yung sinasagot ng mga sino man. Parang hindi muna sila nagtuturuan. Kaagad-agad sinasagot ang gastos sa ospital. Kung nasawi ay pati ang pagdadala ng mga bangkay saan man dapat dalhin, lalo na kung malayo ang kanilang probinsya. Sinasagot nila yan. At kami naman, kagabi, Iga, nagpadala na rin kami ng tao dyan. Para mabantayan. Oo, nakapunta rin sa ospital. So ngayon ay babalikan namin yan para yun nga, mag-usisa itong tamang sagot sa mga katanungan mo. But ang karanasan namin, by the way, Ikan, diyan sa Region 4A, since mag-assume ako, parang ito lang yung first accident nila. Nung ako'y nag-assume, ang unang nagkaroon ng napakalaking aksidente yung sa Eton, at talaga nakarating yan sa kaalaman ni Presidente at kami pinatawag lahat. At nagkaroon na ng kasunduan kami na ang DPWH na parang dinelegate na sa local government yan, pag-i-issue ng mga permit. Kami rin, ang kasunduan ay hindi sila mag-i-issue ng building permit kung walang construction safety plan na aprobado ng Department of Labor and Employment. Kaya yun ay aming uusisain kung on record meron silang construction plan na naaprobahan namin at ang local government na nag-issue ng construction permit ay kompleto yung ganong mga papeles. Okay, Secretary, isa na lang po. Kung hindi pa tapos ang kontrata, so hindi po ito makakapasok, hindi ba? Babayaran ba yung araw na dapat ipinapasok nila dyan sa trabahong yan? Ganun ang mangyayari kasi yung accidenting ito ay covered naman, lalo na kung covered sila ng SSS or members sila ng SSS, then itong mga work-related accident ay they are entitled to workmen's compensation. So usually ipinapile nila yan, dinidetermine kung anong extent ng kanilang incapacity, and on the basis of that, nagkakaroon sila ng monthly pension. Pero yung pag-finish ng kontrata at sila naman katulad yan, mga laceration lang, abrasion at kagad-agad makakabalik, dapat mabayaran din yung kanilang hindi ipinagtrabaho kung ano yung aksidenteng yan. Maraming salamat po, Secretary. Thank you, Igan. Good morning. Labor Secretary Rosalinda Baldos.